06. Kalungkutan at galit. Pinangunahan ni Lucas ang iba pang sundalo ng Special Combat Service na lumapit ng tumangala siya at nakita si Nico na naglalakad sa harapan niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Lucas. Ang nakita niya ay ang malamig, malayelo na titig ni Nico, na may malabong patong ng dugo sa kanyang mga mata, parang isang halimaw na pumipili ng makakain. Kahit na si Lucas bilang captain ng Special Combat Service, ang isang lakas ng Carovia Special Operations Team ay isa ring nangungunang buhay, ngunit sa pamamagitan ng Nico kaya stared, ngunit din hayaan ang kanyang hindi sinasadyang tumaas ng bahagyang ginaw. Yung feeling na parang higanteng dragon na nakatingin sa mga langgam. Palihim na huminga ng malalim si Lucas, pinigilan ang pagkabalisa sa kanyang puso, at sinabi sa mga mandirigma sa paligid niya, sige at linisin mo ang larangan ng digmaan. Oo, Kapitan. Ibinuko ng mga sundalong espesyal na operasyon ang kanilang mga bibig at kumilos sila ng may liksi, tumatakbo patungo sa harapan. Nang madaanan nila si Nico, sabay-sabay silang nagsaludo, na naggagalang na mga tingin. Wey! Huminga ng malalim si Nico, mabangis siyang isang hakbang, habang bumababa ang kanyang lakad, tila may bahagyang pagyanig ang buong lupa, 3 hakbang sa pagitan ng 2 hakbang, nakarating na siya sa harapan ni Lucas. Isang mabangis na hangin ang dumating, si Nico ay lumapit na parang nababalot sa isang matayog na bundok at dumating, isang mabigat na presyon din ang kumalat, tumangay patungo kay Lucas. Nguso. Inabot ni Nico ang kanyang kanang kamay, hinawakan si Lucas sa kwelyo, at binuhat siya pasulong. Lucas, sakto namang dumating ang mga reinforcements mo, pagkatapos ng laban. Nagkataon lang. Tinitigan ni Nico ang jade na mukha ni Lucas na tila isang platong pilak, ang kanyang mga mata ay kumislap sa malamig at lubhang mapanganib na talas, at sinabi niya ang bawat salita. Lord Magnus, paparating na ako ng mabilis hanggat kaya ko. Nagsalita si Lucas. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo sa publiko. Hindi ito pinansin ni Nico, at tumaas ang kanyang boses, halos umuungal, bullshit. 2 araw at 1 gabi, kung dumating ka kaagad, magiging gabi na. At ang impormasyon na ibinigay mo sa akin ay sinabi na ito ay isang grupo lamang ng mga armadong lalaki. Ito ay fucking militante. Buksan mo ang iyong mga mata, ito ay isang grupo ng mga mersenaryo, isang grupo ng mabigat na armado at armadong mga mersenaryo, daan-daan sa kanila, naglalatag ng mga bitag at mga makinang pamatay, at ito ang tinatawag mong rabble ng mga militante. Namula si Lucas habang sinabing, Lord Magnus, inutusan lang ako ng mga utos ng Departamento ng Militar at pagkatapos ay ipinarating sa iyo ang mga tagubaylang iyon. Noong panahong iyon, ikaw at ang Dragon Shade ang pinakamalapit sa Amazon Rainforest, kaya hiniling sa iyo na pamunuan ang Dragon Shade para sugpuin ang krisis ng target. Kung tungkol sa pananambang dito ay isang mersenaryo, ito rin ay hindi ko inaasahan noon pa, pasensya na. Kapaki-pakinabang ba ang mag-sorry? Maaari bang ibalik ng isang paghingi ng tawad ang buhay ng 4 kong kapatid? Umungol si Nico, namumutla ang kanyang mga ugat at ang kanyang hitsura ay kakilakilabot, na nagpapakita ng kanyang panloob na kalungkutan at galit. Ano? Ang natitirang Dragon Shade ay na. Natigilan si Lucas, at isang pahiwatig ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang magandang jade na mukha. Ang bawat Dragon Shade ay ang nangungunang ultimate combat soldier ng Carovia, kaya masasabing ang bawat pagkawala ng Dragon Shade ay isang malaking kawalan para sa espesyal na combat soldier team ng Carovia. Sabihin mo sa akin, sinong figure sa Departamento ng Militar ang talagang nagbigay ng maling impormasyong ito? Tanong ni Nico sa malamig na boses, namumula ang mga mata. Lord Magnus, ano ang gusto mong gawin? Maliman ang intelligence ng militar, resulta ng pagkaligaw, hindi nasa militar ang kasalanan. Huminahon ka. Nagtaas ng boses si Lucas. Kalmado. 4 sa mga kapatid ko ang namatay sa labanang ito, at sinasabi mo sa akin na huminahon ako. Nasaan ang mga reinforcement na naiulat sa intelligence na malapit na silang makarating dito? 2 araw at 1 gabi hanggang sa matapos ang labanan, dumating ka, at iyon ay kaagad. Kung dumating ka ng ilang oras ng mas maaga, ang mga kawal na Dragon Shade na iyon ay hindi makakatagal at hindi magsasakripisyo para sa kasalukuyang sitwasyon, maintindihan mo. Lord Magnus, pinangunahan ko nga ang sundalo ng Special Combat Service hanggang dito. Ngunit ito ang kaharian ng ibang mga bansa, at magtatagal bago makarating ang ating mga helicopter. Sa tingin mo ba sinasadya ko ang pagpapaliban? Ayaw ko ring makapunta sa unang pagkakataon.
Ayokong marinig. Umungol si Nico, inihagis niya ang kanang kamay sa harap, naitapon talaga si Lucas at tumama ang katawan niya sa puno. Pagkahulog sa lupa, tumayo si Lucas, with her physical fitness, this impact is nothing, she also didn't suffer any injuries. Tinitigan ni Lucas si Nico, kitang-kita niya na galit si Nico, medyo nag-aapoy, siguradong hindi matalinong guluhin siya sa mga oras na ito. Alam din niyang pinahahalagahan ng lalaking ito ang kapatiran higit sa lahat. Siya ang Dragon Emperor, ngunit din ang kapitan ng Dragon Shade, bawat Dragon Shade Warrior ay kanyang mga kapatid, kaya isang taong may malaking pagmamahal, sa larangan ng digmaan upang malaman na ang kanyang apat na Dragon Shade na sundalo ay namatay sa labanan, ang uri ng kalungkutan mahirap intindihin. Alam din ito ni Lucas, at siya ay nagkasala sa kanyang puso, ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya at nagmamadaling sumuporta sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hakbang pa rin huli na. Kunin mo ang target ng rescue na ito at umalis ka dito, ayaw kitang makita. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig at lumakad siya pasulong, bawat hakbang ay tila napakabigat, tila isang sugatang hayop, hila-hila ang kanyang bogbog at bogbog na katawan pabalik sa pugad ng mag-isa. Satan, saan ka pupunta? Tumingin si Lucas sa likod ni Nico at malakas na nagtanong. Hindi sumagot si Nico, tinatimad ding sumagot, isa-isa niyang pupuntahan ang bangkay ni Dragon Shade sa apat na labanang patay upang hanapin muli, kahit na naputol na sila, kahit na walang katawan, ngunit kahit isang daliri niya. Nais din na makahanap ng isa-isa, at pagkatapos ay pinagsama-sama, pabalik sa Carovia, ay ililibing sa kanilang bayan, ang kaluluwa pabalik sa bahay. Hanggang ngayon, iyon lang ang kaya niyang gawin. Edison, Jimmy, Jeremy, Graham, pasensya na sa iyo si Kuya, hindi kita binalik na buhay, pasensya na sa iyo si Kuya, sorry. Bulong ni Nico, itong malamig na dugo, walang awa, pumapatay na lalaki sa larangan ng digmaan, ang sandaling ito ay talagang basa ang mga mata, natatakpan ng mga mata na duguan sa kalungkutan ng kalungkutan. Sa likod, tumakbo si Sally, gusto niyang sugurin si Nico, pero hinaila siya pabalik ni Lucas. Pabayaan mo muna siya saglit. Sabi ni Lucas. Kinagat ni Sally ang kanyang mga ngipin, tinitingnan ang nanginginig na figure sa kanyang harapan ng walang katapusang kalungkutan, wala siyang dahilan para sa sakit sa kanyang puso, kalungkutan mula sa puso, ang orihinal ay tumigil sa pagluha at muling lumitaw. Pahina 7 nagbabalik ang dragon sa lungsod. Makalipas ang isang buwan. Oakshire University. Ang Oakshire University ay isang pambansang kilalang pangunahing unibersidad, na nireranggo sa nangungunang 10 unibersidad sa bansa para sa mga credential, faculty, at mga tagumpay sa pananaliksik at pag-unlad nito. Bilang karagdagan, ang Oakshire University ay ang inggit at paninibugho ng mga mag-aaral mula sa iba pang mga unibersidad sa buong bansa. Ang kolehiyo na ito ay puno din ng magagandang kababaihan. Bawat taon sa pambansang kolehiyo Major School Beauty Queen Competition, ang beauty queen ng paaralan ng Oakshire University ay madalas na nangingibabaw sa unang, maging ang The School Beauty Queen ng Oakshire University ay madalas na nangunguna sa listahan sa bawat taon na National School Beauty Queen Competition, nagiging isang bundok na hindi maaabot ng ibang mga kolehiyo at unibersidad. Ito lang ay sapat na para matuwa si Nico. Dahil security guard na siya ngayon sa Oakshire University. Ito rin ang unang araw ni Nico sa Oakshire University. Sa paglalakad sa paligid ng campus, tinitingnan ng mga batang babae at binatilyo, nadama ni Nico na siya ay lumaki ng ilang taon. Mr. Magnus, sa ganitong paraan please. Kasama ni Nico ang isang binata na nagsalita sa tono na mukhang magalang at nagbibigay ng direksyon kay Nico. Ang alam lang ni Nico ay Tom ang pangalan niya at bahagi siya ng Human Resources Department ng Oakshire University. Kararating lang niya sa Oakshire University at sumalubong sa kanya si Tom. Ang dahilan kung bakit si Nico ay nasa Oakshire University ay may kinalaman sa operasyon ng Amazon Rainforest noong isang buwan. Pagkatapos ng operasyong iyon, bumalik sa militar, direktang nag-type si Nico ng isang ulat sa paglabas, ang paglipat ay naalarma sa buong militar. Dapat mong malaman na si Nico ay isang ala sa Carovia Special Forces, hanggat siya ay nasa, ang Carovia Special Forces ay may sapat na lakas at kumpiyansa sa mga dayuhang operasyon. Ang gayong sundalong alas digma ay talagang humingi ng maagang pagpapaalis, paanong hindi nito hahayaan ang hierarchy ng militar na mabigla. Naalarma pa nga ang bagay na ito kay General Pepper, isang iginagalang na miyembro ng militar.
Si General Pepper ay nag-iisang nag-set up ng Dragon Shade, paulit-ulit na nilinang si Nico, kaya kilalang kilala niya si Nico. Alam niya na ang dahilan ng paglipat ni Nico ay ang panig ng militar ay nagbigay ng maling impormasyon, na ginawa ang Project Amazon sa apat na sakripisyo ng Dragon Shade. Naging trigger ang pangyayaring ito para humingi ng discharge si Nico. Gayunpaman, kahit na pumasok si General Pepper upang payapain siya, hindi nagbago ang isip ni Nico at nananatili sa kanyang desisyon. Walang magawa si General Pepper tungkol dito, at kinuha niya ang hakbang ni Nico bilang isang panandaliang pagkilos ng pagsinta. Sa huli, inaprubahan na lamang ni General Pepper ang pagbabalik ni Nico sa lungsod sa hindi tiyak na bakasyon, dahil ang aplikasyon sa paglabas ay pinigilan. Dahil babalik kami sa lungsod, maraming lungsod ang mapagpipilian, hindi pinili ni Nico na pumunta sa mga maunlad at maunlad na unang antas na mga lungsod, ngunit pinili ang Oxfire. Dahil, sa kanyang naaalala, ang bayan ni Jimmy Page ay nasa Oxfire. Si Jimmy Page ay ang parehong Jimmy na namatay sa labanan sa Project Amazon noong isang buwan. Sa sandaling pinili ni Nico na pumunta sa Oxfire, binigyan siya ni General Pepper ng isang normal, mababang trabaho sa kanyang kahilingan seguridad sa Oxfire University. Katapusan na ng Agosto at maalinsangan pa rin ang panahon, ngunit medyo mas malamig ang paglalakad sa mga magubat na daanan ng campus. Ang pag-alis sa departamento ng militar at paglalakad sa mga kalsada ng paaralan ng Ivory Tower na ito, mas nakaka-relax si Nico kaysa dati. Iginiit niya na umalis sa militar, hindi upang makatakas sa anuman, sa kabaligtaran, mayroon siyang sariling mga plano, hindi alintana kung ang panig ng militar ay sumang-ayon na mag-discharge o mag-aproba ng indefinite leave, para sa kanya, hanggat may kalayaan na sapat na. Sa isip niya, hinding-hindi niya hahayaang mamatay ng walang kabuluhan ang apat na sundalo ng Dragon Shade. Mr. Magnus, narito, narito. Sa oras na ito, narinig ni Nico ang mga salita ni Tom, tumingin siya sa harap at nakita niyang nakarating siya sa isang maliit na patio na may dalawang bahay, lalo na ang pakiramdam ng tahanan. Sa loob ng patio, maraming mga bulaklak at halaman, na may tuldok sa dalawang maliliit na silid na ito, ngunit isang napakatahimik at kaaya-ayang destinasyon. Napansin ni Nico ang isa pang karatula sa harap ng patio, at itinoon niya ang kanyang mga mata dito Bamboo Residence. Yun yata ang pangalan ng courtyard. Napakapatula din, isipin ng isang gabi ng tag-araw, itulak ang bintana at nakaupo, nakikinig sa kaluskos ng hangin na umiihip ng kagubatan ng kawayan sa labas ng bintana, iyon ay isang kamangha-manghang tanawin. Ngunit itinuturing ni Nico ang kanyang sarili bilang isang magaspang na tao, at ang ganitong uri ng mood ay isang pag-iisip lamang. Dinala ni Tom si Nico sa silid sa kanan at sinabing, Mr. Magnus, ito ang tirahan na inayos para sa iyo ng paaralan. Narito ang susi ng silid. Maaari kang pumasok muna para ilagay ang iyong mga bagahe, at pagkatapos ay maaari kang pumunta sa ikalawang palapag ng faculty building kapag mayroon kang oras, at makita si Mr. Davis sa security office upang tapusin ang pamamaraan ng induction. Mabuti. Napakasakit talaga sa daan. Nakangiting sabi ni Nico. Mabilis na ikinaway ni Tom ang kanyang kamay at sinabing, walang gulo, walang gulo. Kung wala na, aalis na ako. Kung mayroon pang hindi naiintindihan ni Mr. Magnus, huwag mag-atubiling magtanong sa akin. Mabuti. Tumango si Nico at kinuha ang susi ng kwarto. Nagpaalam na si Tom dito at binuksan ni Nico ang pinto ng kwarto niya at pumasok. Ang bahay ay masikip, marahil dahil walang nakatira doon, at ang hangin ay hindi umiikot sa ilalim ng mga saradong pinto at bintana. Kumpleto ang bahay sa mga kama, muebles at appliances, banyo at maliit na kusina, na karaniwang nakakatugon sa lahat ng pangangailangan sa pamumuhay. Talagang hindi ko inaasahan na ang Oxfire University ay magkakaroon ng ganoon kagandang benepisyo, at mag-aayos ng pabahay para sa isang security guard. Sabi ni Nico sa sarili, tapos lumapit siya para buksan ang pinto sa likod ng bahay. Pagbukas ng tingin, hindi niya maiwasang makakita ng liwanag sa harap ng mga mata niya, may backyard talaga ito, may dagat din ang backyard. Ng kawayan, napaka-elegante ng kapaligiran. Kaagad, napansin ni Nico na nahahati ang likod bahay, na may bakod na naghihiwalay sa dalawang silid. Kung ang parehong mga silid ay okupado, sila ay pinaghihiwalay upang hindi sila makagambala sa isa't isa at magkaroon ng mas pribadong espasyo. Hindi sinasadyang sumulyap si Nico sa likod bahay ng bahay sa kaliwa, at sa isang tingin, tumirik ang kanyang mga mata. Ano ang nakita niya?
Ang likod bahay sa kaliwa ay talagang nagpapatuyo ng isang piraso ng damit pambabae, sabihin natin kung anong uri ng openwork, uri ng sinturon ng lubad, mga suspender na panloob, sa nagliliyab na araw sa hangin, na nagpapakita ng isang mainit na pagnanasa ng lubos. May tibak talaga. Nakita ito ng matalas na mata na si Nico, natigilan siya saglit, at masasabing hindi maraming babae ang naglakas loob na magsuot ng tibak, na nangangailangan hindi lamang ng tiwala sa sarili, kundi pati na rin ng sapat na katawan upang iset ito, sa para magsuot ng sexy na lasa. First, ilang beses nag-test si Nico, kumikinang ang mga mata sa karanasan, at nahulaan niya ang tinatayang sukat ng tasa mula sa intimate underwear na nakasabit, kaya naman nabigla siya. Ito ay hindi bababa sa isang tama. Mukhang hindi lang magandang babae ang nakatira sa tabi mo, kundi isang napakamateryal na kagandahan. Sa paghusga mula sa estilo ng mga damit na ito, ang personalidad ng kagandahang ito ay dapat na napaka-buxom, na labis sa aking kagustuhan. Hindi napigilan ni Nico na magsindi ng sigarilyo at humitit dito, na nakatitig sa kagandahang nasa harapan. Ang araw ay namumukadkad na, may hanging darating, makulay na sinene na kumakaway sa hangin, na para bang ipinakikita ang sigla at kagalakan ng may-ari, hindi maiwasang umakyat upang maamoy ang natitirang amoy na nagmumula rito. Bang! Biglang bumukas ang pinto sa likod ng silid sa kaliwa, at pagkatapos ay isang boses na may 7 parteng malamig at 3 parteng inis ang lumabas. Saan galing ang pervert? How dare you disgrace yourself here? Pahina 8 awkward hindi pagkakaunawaan. Ano ang isang aksidente? Ang aksidente ay isang sitwasyon na nangyayari ng hindi inaasahan kapag hindi ka handa. Tulad ngayon, hindi akalain ni Nico na may tao sa kwarto sa kaliwa niya, at nagkataon na narinig niya itong kinakausap ang sarili niya, pinaglalaroan ba ako ng Diyos? Sa nakakainis na tunog ng sigaw, isang mabangong simoy ang dumating, sa kabila ng bakod, ang mga mata ni Nico ay nakatayo sa harap ng isang matangkad na silweta. Nang ipikit ni Nico ang kanyang mga mata. Blah! Biglang nahulog ang sigarilyong nasa bibig niya at medyo natulala siya. Sa isang banda, ang hindi inaasahang sitwasyon na ito, sa kabilang banda ang babaeng ito ay medyo masyadong maganda, tama ba? Nakasuot ng itim na professional suit ang babaeng nakatayo sa harap niya, matangkad at maislan ang katawan, sobrang graceful, magandang mukha na puno ng galit, galit na nakatingin kay Nico ang pares ng mga mata na tila nagtagpo sa galit. Si Nico ay nakakita ng maraming magagandang babae sa lahat ng kulay, mula sa lahat ng mga bansa, ngunit sa kanyang karanasan, ang magandang babaeng ito sa kanyang harapan ay nagdadala pa rin sa kanya ng isang pakiramdam ng pagkamangha. Siya ay napakaganda, tulad ng totoong buhay na Helen Goddess of Trojan War. Ang itim na propesyonal na uniforme ay hindi maitatago ang kurba ng kanyang mature at sexy na katawan, at kahit na, sa ilalim ng kanyang galit, ang kanyang buong dibdib na para bang nabasag ang bukas na damit, na umaalon pa rin at nanginginig, ay ang tunay na uniforming tukso, na masyadong nakatutokso. Grrr! Si Nico ay walang kamalay-malay na lumunok, sa pagkakataong ito ay gumawa ng ganoong kalaswan na tunog, higit pa o mas kaunti ay humantong sa hindi pagkakaunawaan. Sure enough, mas lalong nagalit ang malaking dilag na nasa harapan niya, nag-cross-waist siya gamit ang isang kamay, tinuro si Nico gamit ang isa at galit na sinabi, saan ka ba nanggaling, pervert ka? Paano ka nandito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Galit talaga si kay Martino. Bilang vice-presidente ng Oxford University, buong puso ang kanyang mga kamay sa loob ng 2 araw ng bagong oryentasyong mag-aaral. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik siya sa kanyang tirahan para sa isang maikling pahinga bago tumungo sa kanyang opisina. Gayunpaman, sa oras ng pahinga, mahina niyang narinig ang pakikipag-usap mula sa labas ng pinto, na naging dahilan ng kanyang pag-uusisa. Pagkatapos ng lahat, ang Bamboo Residence ay palaging nag-iisa sa kanyang tahanan at kakaunti ang pumupunta. Dahil sa pagkabalisa, hindi niya inalintanang magpahinga, agad siyang bumangon, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may narinig siya sa likod bahay na tila nagsasalita sa kanilang sarili, kaagad siyang lumapit upang makinig, sa oras na marinig ang moldita na komento ni Nico. May materyal. Paano ang tungkol sa isang buzi? Ganang kumain. Ano ang lahat ng ito at ano? Ito ay simpleng hindi mabata, masyadong vulgar at masyadong walang hiya. Hindi nakatiis ang babaeng mainitin ang ulo at agad na itinulak palabas ang pinto sabay turo sa ilong ni Nico at sumigaw.
Nico how to say ay nakita rin ang malalaking alon ng mga tao, bumalik siya sa kanyang katinoan, at mabilis na inalis ang mapang-akit na tingin, isang positibong sinabi, ang gandang ito, oh, girong ito, mali ang pagkakaintindi mo, ako talaga. Hindi ang iniisip mo. Naisip ni Nico sa kanyang sarili na ang magandang babaeng nakatira dito ay hindi maaaring maging isang security guard tulad niya, ipinalagay niya na ito ay dapat na isang magandang guro sa Oxford University. Hindi pagkakaunawaan. Sabihin mo sa akin, paano ka na misunderstood? At saka, paano ka lumitaw dito? Ang patio na ito ay isang pribadong tirahan, sino ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Kay, at mas lumalamig ang tono niya. Itong teacher, security guard ako sa Oxford University. Kung bakit ako nandito, ito ay dahil dito na ako titira mula ngayon. Ibinuko ni Nico ang kanyang bibig sa seryosong paraan at nagpatuloy, ito ang tirahan na inayos para sa akin sa gilid ng paaralan, masasabi ko, ang kapakanan ng Oxford University ay talagang maganda, napakamakatao at inaalagaan ng mabuti, siya nga pala, kapitbahay ka. At sa hinaharap, magkakapitbahay na tayo, kailangan nating magkasundo at lumikha ng maayos na relasyon sa kapwa. Seguridad. Ang paaralan ay inayos para sa pabahay. Natatakot akong hindi maniwala ang mga tao kung gagawa ako ng mga ganyang salita para lokohin ang isang 3 taong gulang na bata. Kay bilang Vice President ng paaralan, alam niya na katulad ng paaralan tulad ng isang maliit na patio lamang ang buong antas ng propesor ay karapat-dapat na lumipat sa, ngunit din seniority, sa akademikong mundo ay may isang tiyak na kasikatan ng propesor. Sinabi ng lalaking ito na siya ay isang security guard sa Oxford University at sinabi na ito ang tirahan na inayos para sa kanya ng universidad, sino ang maniniwala? At saka, baka hindi niya kilala ang mga security guard sa Oxford University, pero ang mga security guard sa Oxford University ay makikilala siya ng lahat at tatawagan lang siyang Miss Martino, hindi guro. Sa pag-iisip, naging alerto si Kay nakalok ang katabing bahay, paano nakapasok ang lalaking ito? Magnanakaw ba ito? Isang magnanakaw lamang ang magiging napakahusay sa pagpili ng mga kandado upang makalusot ng hindi napapansin. Lalong sigurado si Kay sa ideyang ito, nahulaan niya na ang lalaking ito ay tiyak na pumasok sa silid na ito na handang magnakaw, at hindi sinasadyang nabunggo ang kanyang sarili, kaya gumawa siya ng ganoong kasinungalingan. Mabuti kang magnanakaw, ang lakas ng loob mong magnakaw sa sikat ng araw, ikaw. Bumangon sa galit si Kay, at sa dulo lamang ng kanyang pangungusap ay napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang cellphone sa bahay. Nang hindi natapos ang mga salita, agad siyang tumalikod at bumalik sa bahay, malinaw ang kanyang intensyon, iyon ay, tumawag sa security office upang ipaalam sa mga security guard na lumapit at i-twist ang taong ito sa Public Security Bureau. Gitling. Napatulala si Nico sa mismong lugar. Ano ito? Paano ka naging magnanakaw sa isang iglap? Hindi ba ang kolehiyo ang lugar para malaman kung ano ang gagawin? Hindi ba't ang mga guro sa kolehiyo ang pinakamakatwiran? Oo naman, ang mga magagandang babae ang pinaka hindi makatwiran. Ngunit, kahit na ito ay hindi makatwiran, mula sa ang punto ay hinusgahan niya ang kanyang sarili bilang isang magnanakaw. Gentleman ako, mabait, hindi close sa mga babae, which point parang magnanakaw. Nagalit si Nico, at nang mag-react siya, nagbago ang mukha niya at nagsalita siya ng masamang salita. Ano ang gagawin mo kapag nakahanap ka ng magnanakaw? At tiyak na oras na para tumawag ng pulis. Sa tansya ni Nico, ang magandang babae ay tumakbo sa bahay ay dapat na naghahanap ng isang cellphone upang tumawag sa pulis, talagang naalarma ang mga pulis, ito ay talagang nakakahiya. Hoy, magandang guro, hindi ka dapat maging impulsive, hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo. Nagmamadali si Nico at walang pakialam sa 3 o 7, isang pitik ang dumapo sa likod bahay sa kabilang kalye, sumugod siya sa bahay ni Kay. Sure enough, pagkapasok ni Nico sa kwarto, nakita niyang kinuha ni Kay ang cellphone niya. Hoy, ang kagandahang iyon, ibaba mo ang iyong telepono. Sa init ng sandali, si Nico ay sabog sa mga idioma. Pahina siyang malakas na idiniin. Nang makita ni Kay na talagang sumugod si Nico sa kanyang bahay, nagbago rin ang mukha nito at nagmamadaling sinabi, ikaw, huwag kang lalapit, lumalabag ka. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang kalmado, ngunit medyo natakot ang kanyang puso. Ang balita ay paulit-ulit na nagsiwalat na ang ilang mga kriminal ay kumilos pagkatapos ng kabiguan ay mabangis, gumawa ng iba't ibang mga krimen na nagpapagulat sa mga tao.
May mga alalahanin din si Kay sa bagay na ito, iniisip na kung sakaling ang isang magnanakaw sa nababalisa, ang kabilang partido ay hindi mawawalan ng kontrol sa ilalim ng emosyon na gumawa ng isang bagay. Ito ay talagang mangyayari, at kung paano makabawi para dito pagkatapos ay hindi makakatulong. Lalo na sa Bamboo residence na ito, kadalasang kakaunti ang pumupunta, sobrang tahimik, gustong may mangyari, talagang tinatawag na araw na hindi tumawag sa lupa. Ikaw, bawal kang lumapit, lumabas ka, lumabas ka. Malakas na saway ni Kay, a flawless jade face fierce white and up, she backed up step by step. Huwag kang matakot, mabait talaga ako. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay umangat sa pagsisikap na ikalat ang isang mainit, hindi nakakapinsalang ngiti. Ewan ko ba, bumagsak ang ngiti niya sa mga mata ni Kay, pero mukhang sobrang maalay at nakakalasing, malinaw na iyon ay isang uri ng pangangaso ng pusong malabog na masamang ngiti. Sa wakas ay naintindihan na ni Kay kung bakit pinakanak ang bumabagsak ang titig ng lalaking ito sa kanyang mga suso, pinaghandaan pala, hindi lang ito magnanakaw o pervert. Huminahon ka. Dapat kalmado. Pinayuhan ni Kay ang sarili, habang ang kanyang mga mata ay pakaliwat kanan, sinusubukang humanap ng sandata na panlaban sa sarili na magagamit niya. Sa sandaling iyon, marahas na nagbago ang mukha ni Nico at nagmamadaling sumigaw, ingat. Lumalabas na napansin ni Nico ang isang kahon sa likod ni Kay, at kung patuloy siyang atras, tiyak na matutumba siya sa kahon, na magti-trigger ng predictable na kahihinatnan ng pagbagsak sa kanyang likod sa lupa. Nico ay hindi tunog ng isang paalala okay, ito isang tunog, kay puso mas takot, ang kanang binti din ng katutubo pabalik, ngunit ang paan na ito ay hindi hakbang sa lupa, ngunit trip sa kahon sa likod. Ah! Nawalan agad ng balanse ang katawan ni Kay, napasigaw siya sa gulat, at napaatras ang buong katawan niya. Whoosh! Umihip ang malakas na hangin, sumugod si Nico. Sa susunod na sandali, kay mukha masindak, hindi niya naramdaman ang sakit ng kanyang katawan sa paghawak sa lupa ulunok sa sahig, ngunit isang malakas na braso sa paligid ng kanyang baywang, aktwal na tumagilid sa kanya upang hawakan. Anong nangyayari dito? Pinaikit ni Kay ang kanyang mga mata at nakita ang mukha ni Nico sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, namumutla si Kay kaya napabulalas siya, ikaw ang perwisyo, bitawan mo ako. With that, ang phone na hawak ni Kay sa kanyang kanang kamay ay nabasag sa mukha ni Nico. Tama na. Malamig na uminom si Nico, kumidlat naman ang kabilang kamay niya sa braso ni Kay, halatang medyo naiinip na siya. Binuhat niya si Kay sa bewang at naglakad papunta sa gilid ng kama, ibinagsak si Kay, sa kanya hinawakan ang magkabilang braso ni Kay, yumuko para tingnan siya at sinabing, sabi ko bakit kayo hindi makatwiran ng mga guro sa unibersidad. Paano mo matuturuan ng mabuti ang mga mag-aaral na may ganitong saloobin? Huwag mong isipin na hindi ka makatuwiran dahil lang sa babae ka. Nagpumiglas si Kay, ngunit hindi makagalaw sa kalahati, ngunit sa patuloy na pakikibaka, ginagawa ang kanyang baywang na baluktot, nanginginig ang katawan, ang piraso ng pagmamataas ay mas mabangis na kapangyarihan, na parang hatiin ang mga damit mula sa master demonstration tulad ng kamangha-manghang. Galit at inis si Kay, at walang katumbas na hinanakit ang puso, umabot sa ganito, iniisip pa rin itong lalaking ito na linisin ang sarili bago gumawa ng krimen. Hihinto ka ba sa paggalaw? Sinusubukan talaga nito ang tibay ko. Okay lang ba kung tahimik kang makinig sa akin ng ilang minuto? Hingal na wika ni Nico. Ang poster ng dalawang tao sa sandaling ito ay tila medyo hindi naaangkop para sa mga bata, siya ay dinidiin ang isang buhay na magandang babae sa kama, talagang gustong makita ng mga tagalabas, ay tiyak na hindi maintindihan. Hayaan siyang hindi makapagsalita, ang kagandahang ito ay masyadong hindi mapakali, hindi ba niya alam na siya ay gumagalaw sa ilalim ng isang buhok at gumagalaw ang buong katawan. Kung magpapatuloy ang pakikibaka, natatakot ako na ang mga butones sa kanyang kamisete ay hindi matens, kapag ang mga suso ay lumabas, maaari siyang patuloy na manatiling kalmado ay ibang usapan. Hindi ako pervert o magnanakaw. Sobrang gwapo ko at mapilit kailangan pang maging pervert. At kailangan maging magnanakaw. Security guard talaga ako sa Oaks Higher University hindi, first day ko dito at wala pa akong chance na makapag-check-in. Nagsalita si Nico at nagpatuloy, at saka, kapitbahay mo talaga ako, at magkakapitbahay ako. Inayos ito ng unibersidad, kaya hindi ko kasalanan. Medyo kumalma rin si Kay, nakita niya ang sinseridad na lumabas sa mga mata ni Nico nang magsalita ito, hindi parang nagsisinungaling.
Hindi kaya totoo ang sinabi niya? Isa ba talaga siyang security guard na kara-rating lang? At inayos ng paaralan na tumira siya sa bamboo residence sa tabi niya. Gosh, paanong hindi ko alam ang ganoong bagay? Naramdaman na lang ni Kay na medyo gulong-gulo ang kabuuan dahil sa sobrang out of order. Habang nag-iisip, biglang tumunog ang cellphone na hawak ni Kay sa kanang kamay at may tumawag. Ngunit nakahawak pa rin si Nico sa kanyang mga braso, at hindi niya masagot ang telepono. Bitawan mo ang kamay mo. Kailangan kong sagutin ang telepono. Hindi naman sinabi ni Kay sa magandang paraan. Oo naman, hanggat ipinaliwanag ang mga bagay. Natatawang binitawan ni Nico ang kanyang mga kamay. Agad namang tumayo si Kay, ang pares ng nakakaakit na magagandang mata na puno pa rin ng inis ay tumitig sa kanya, pagkatapos tingnan ang telepono ay dali-dali niyang sinagot ang telepono. Hello, Mr. Clarkson, ano ito? Miss Martino? Hindi maganda, nakatanggap lang ako ng tawag sa security office na may kaguluhan daw sa harap ng school, at may mga nasugatan daw na estudyante sa school natin. Ano? Paano magkakaroon ng ganyan? Sa harap mismo ng school. Nagmamadali ako dyan. Nagsalita si Kay sa isang apurahang tono, at pagkatapos ibaba ang telepono ay tumingin siya at nakitang umalis si Nico sa kanyang bahay sa isang punto. Hindi na mapakali si Kay na kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Nico sa puntong ito, agad itong nagmadaling lumabas at tinahak ang daan patungo sa pasukan ng paaralan. Ang 2 araw na ito ay ang mga araw na dumarating ang mga bagong mag-aaral upang magulat sa paaralan, at mayroon talagang mga taong nanggugulo sa harap ng paaralan. At ang mga estudyante ay nasugatan. Kung ang ganitong insidente ay hindi mabilis na mapapawi, ang epekto ay magiging lubhang masama. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay hindi lamang ang mga bagong mag-aaral upang magulat sa paaralan, mayroong maraming mga kasamang mga magulang, kung ang isang tao sa pasukan ng paaralan upang maapektuhan ang utos na hindi sabihin, ngunit din sa mga bagong mag-aaral at ang mga magulang na iyon ay lilikha ng isang masamang impresyon. Si Kay, bilang Vice Principal, ang namamahala sa lahat ng aspeto ng paaralan, at kapag nakatagpo siya ng ganito, tiyak na kailangan niyang pumasok para malutas ito. Nakita ni Nico ang nagmamadaling pag-alis ni Kay sa kanyang bahay, at lumabas siya sa pagitan ng mga tawag sa telepono ni Kay, ngunit mahina pa ring narinig ang tawag ni Kay. May gulo sa harap ng school. Bahagyang naningkit ang titig sa mga mata ni Nico, binuha ng isang hint of essence. Pahina 10 troublemaker. Ang pasukan sa paaralan. Nang magmadali ang mukha ni Kay hanggang sa makarating dito, nakita niyang maraming tao ang nagkukumpulan sa entrance ng school, kasama na ang mga estudyante at magulang. Isang mataba ang ulo, nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumalubong kaagad kay Kay nang makita siya. Ang pangalan niya ay Dean Clarkson, ang direktor ng opisina ng presidente ng Oxford University, at siya ang tumawag kay Kay kanina. Mr. Clarkson, anong nangyayari? Tanong ni Kay. Itinaas ni Dean ang kanyang kamay at hinawakan ang pawis sa kanyang noo at sinabing, nalaman ko lang ang paunang sitwasyon. May grupo ng mga social elements sa labas na hinahabol ang isang estudyante ng aming paaralan, ang estudyante ay tumakas sa security room para magtago, at ang mga social elements na iyon ay hindi pa rin nagpahuli at gusto naming ibigay ang estudyante. Narinig ni Kay ang mga salita at napakunot ang noo, pagkatapos ay nagkukumpulan ang mga tao sa harapan, sa sobrang sigawan, agad na umakbay si Kay. Anong nangyayari dito? Sino ang lahat ng mga taong ito? Bakit nila hinahabol ang isang estudyanteng sumisigaw at pumapatay? Wala bang lalabas sa school side para mag-asikaso? Hindi ba ang Oxford University ay isang pangunahing pambansang unibersidad? Paano nangyari ang isang bagay na ganito? Paano ako magiging komportable na hayaan ang aking mga anak na mag-aral dito kung ang batas at kaayusan ay napakasama? Eksakto. Kung ang mga panlipunang elemento sa labas ay maaaring sumigaw sa mga mag-aaral sa paaralan ng walang parusa, hindi magiging komportable ito. Pag-akyat ni Kay, narinig niya ang bulungan ng ilang magulang na nagkukumpulan. Mangyaring gumawa ng paraan para sa lahat. Ako si Kay, ang Vice President ng Oxford University, at makatitiyak ka na anumang bagay ay haharapin kaagad sa bahagi ng universidad, at ang bawat estudyante ay mapoprotektahan din. Nagsalita si Kay habang tinutulak niya ang kanyang daan sa karamihan. Narinig ng mga magulang sa gilid ang sinabi ni Kay at ibinaling nila ang kanilang mga mata sa kanya, at lahat sila ay natigilan ito ang Vice Principal ng Oxford University. Napakabata at napakaganda.
Sumiksik si Kay sa harap at likod, nakita rin ang sitwasyon sa harap nila, nakita ko lang na may 8 o 9 na mukha na puno ng laman, mabangis na parang malaking tao, bawat isa ay may mabangis na mga mata, nakatitig sa 5 o 6. Mga security guard na humaharap sa kanila sa harapan. Sa likod ng mga security guard na ito ay nakatayo ang isang matangkad, payat ngunit matigas ang ulo na batang lalaki. Malinaw na pinangangalagaan ng mga gwardya ang estudyanteng ito. Sa harapan, malamig na tinitigan ng isang malaking lalaki sa ulo ang mga security guard na nasa harapan niya at sinabing, magpakatino ka at ibigay mo ang bata. Kung hindi, naaalala ninyong lahat, alam ninyong lahat kung anong klaseng tao ako. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga security guard na iyon ay bawat isa ay may bakas ng pagkabalisa sa kanilang mga mukha, ngunit hindi nila nakalimutan ang kanilang mga tungkulin at ipinagtanggol pa rin ang estudyante. Sino kayong mga tao? Napakayabang at bastos sa sikat ng araw, ano ang nangyayari dito? Humakbang pasulong si Kay, malamig ang kanyang mukha habang sinasabi sa isang guttural na boses. Miss Martino, nandito ka na pala. Ang mga taong ito ay nagpipilit na ang estudyanteng ito ay nagnakaw mula sa kanila at gusto nilang ibigay natin siya. Nakita ng security guard na naka-duty sa entrance ng school ang mga taong ito na hinahabol ang estudyanteng ito, at natatakot kami na kung talagang ibibigay namin ang estudyanteng ito, maabutin lang namin siya. Nagsalita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakauniforme ng seguridad, siya ay halos 40 taong gulang, na may maitim na kutis, at mukhang sobrang sopistikado, siya ay walang iba kundi ang pinuno ng Oxford University Security Office, si Barry Davies. Wala naman akong ninakaw, false accuser sila. Mga landlubber sila, sinusubukan akong i-blackmail. Malakas na nagsalita ang estudyanteng nakabantay sa likod, mukhang galit at takot, bogbog at namamaga ang manipis niyang mukha, halatang bogbog, kaya nanginginig ang medyo payat niyang katawan. Tumango si Kay, huminga siya ng malalim, tumingin sa mga mabangis na lalaki, at sinabing, kung sa tingin mo talaga ninakaw ka ng estudyanteng ito, pwede mo namang pag-usapan ng maayos, bakit ka naghahabol at nagpapatalo? Tamang-tama na ipaubaya sa pulisya ang mga ganitong bagay. Sa katunayan, sa paghakbang pa lamang ni Kay, napansin na nitong mga malalaking lalaking may masamang mukha, at nang sabay-sabay na tumingin ang kanilang mga mata kay Kay, lahat sila ay tulala. Langit at lupa, tanungin ang iyong sarili, hindi pa sila nakakita ng ganito kaganda at kaseksing babae, sa sandaling ito ay pakiramdam nila ay nabubuhay sila sa walang kabuluhan sa loob ng maraming taon. Ang isang marangal at malamig ay nagpapakita ng kawalang kasalanan, ang kanilang sariling kakisigan at pagmamataas ng pag-uugali upang ang mga tao ay makatingala lamang, kasama ng isang propesyonal na uniforme ay binabalangkas ang mayaman at lubak-lubak na mga kurba ng mayaman at nakalalasing na mature na lasa na nagmumula, ngunit lubos din na pumukaw sa primitive na pagnanasa ng sinumang puso ng lalaki. Ang ganyang babae, yung mga artista lang sa TV ang takot mahiya sa sarili nila. At, ang napakagandang babae ay talagang presidente ng Oxford University. Pinaikit ng ulo ng isang lalaking naka-crossfaced ang kanyang mga mata na labis na sakam mula sa dibdib ni Kay, ay hindi maiwasang mapalunok, sinabi, ito ang punong guro ng Oxford University. Ang ganda talaga ng principal. Hindi malinis ang estudyanteng ito ng paaralan mo, nagnakaw ng gintong kwintas sa akin, kahit anong mangyari, 10,000 dolyar ang halaga nito, hindi pwedeng pabayaan na lang, di ba? Wala akong ninakaw, inosente ako. Dumudura kayo ng dugo, malinaw na sinusubukan ninyong magtanim ng mga maling akusasyon, sinusubukan ninyo akong i-blackmail. Nagngangalit ang estudyanteng iyon at nagsalita sa galit na boses. Ang lalaking may mukha na puno ng krus na laman ay may malamig na mukha habang sinabi sa malalim na boses, anak, huwag mong kainin ang iyong parusa ng walang paggalang sa alak. Tumayo ng masunurin at aminin ang iyong pagkakamali, at alang-alang sa magandang punong guro, maaari kang maligtas ng isang beses. Nakakunot ang noo ni Kay habang sinabi, sigurado ka bang ninakaw ka ng estudyanteng ito? Kung totoo man, hayaan mo na ang pulis ang humawak, at hindi tama na manakit ka ng tao dito. Ang paghuli sa magnanakaw syempre, kailangan natin siyang bugbugin para maalala siya. Okay din naman ang beauty principal na magpatawag ng pulis. Ngunit kapag dumating ang mga pulis at nalaman ang katotohanan ng bagay at nakumpirma na ang batang ito ay isang magnanakaw, ang principal beauty ay hindi natatakot na ito ay masira ang reputasyon ng iyong paaralan kung gayon. Nakangising sabi ng lalaking puno ng laman ang mukha.
Pagkaraan ng isang paghinto, tinitigan ng lalaki si Kay, at sinabi, sa palagay ko, mas mabuting lutisin ng pribado ang usapin. Paano kung ang magandang prinsipal ay naglaan ng oras upang samahan kami upang kumain at uminom o kung ano? Ano sa tingin mo? Mga walang hiyang tao. Hindi maiwasang mapag-alitan ni Kay, hinayaan ng kabilang panig na tumingin sa walang pag-aalinlangang tingin sa kanyang katawan na mabaha ng isang layer ng goosebumps, isang malalim na pakiramdam ng disgust. Bilang estudyanteng pinag-uusapan, bigla niyang naramdaman na parang may humila sa kanya, ibinoling niya ang kanyang ulo upang tumingin, ngunit wala siyang makita, at agad na naisip na napakaraming nakatingin, kaya hindi sinasadyang hinawakan siya ng iba. Kaagad pagkatapos, isang boses na tila tamad at pabaya ang umalingaw sa karamihan. Nasaan na ang mga daga na walang kahihiyang pumupunta sa paaralan para manggulo? Ni hindi mo nga tinitingnan ang sarili mo sa salamin, punong-puno ng laman ang mga mukha mo at naaapektuhan ang itsura ng syudad, so how dare you come here to make trouble?